Binanata naman ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang mga kawani ng media na humingi ng kanyang panig patungkol sa bumigay na flood control project sa kanyang distrito. Sa isang post sa social media, inalmahan ng mababatas ang ani ay pare-parehas na mensahe ng ilang media outfits sa kanya. Karamihan sa mga yan, humihiling na makapanayam si Goma para maiulat ang kanyang panig sa issue. Pero banat niya, malinaw raw na ginagastosan at merong nagkukumpas laban sa kanya. Tinawag niya pa itong media spin o isang propaganda mula sa mga ungas raw sa media. Nag-ugat yan matapos punahin ni Matag Oblate Mayor Bernie Tacoy, ang kongresista, sa kawalan umano ng suporta sa kanyang bayan. Sa kabila yan ng pagkasira ng isang flood control project roon dahil sa mga pagbaha. Depensa ni Goma, hindi pa naman daw kasi tapos ang construction at wala raw babayaran ng gobyerno sa muling pagsasaayos nito. Banat pa niya, hayaan na lang daw mag-ride on o sumakay si Mayor Tacoy sa issue kung yan ang ikasasaya niya. May banat naman ngayon dyan ang alkalde. Doon lang kami, hindi naman siguro madali no ang babanggain mo ang isang congressman. Sana naman wag niyang hayaan na yung pondo na pinaghirapan niya, lalaki ng mga pinagsasabi niya pondo, billions, tapos nasasayang lang sa hindi maayos at substandard na mga proyekto. Kahit manatalo siya dito, may mga tao pa rin na sumusuporta sa kanya. Kaya sana, dapat po magkaroon tayo ng transparency. Samantala, pinalagan ng National Union of Journalists of the Philippines ang pahayag ni Congressman Gomez. Sabi ng NUJP, pabor pa nga raw dapat kay Gomez ang paghingi ng kanyang panig tungkol sa issue. Trabaho raw yan ng mga mamahayag. Kung ayaw niya raw sumagot, pwede naman daw sanang sabihin na no comment o wag nang magsalita nang hindi nagbibigay paratang. Labag din daw ito sa Data Privacy Act ang pagpo-post po ni Gomez sa pangalan at detalye ng mga media personnel na humingi ng kanyang panig. Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.